Okay, ayan po. Ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng termination letter para sa immigration. Ito po ay base po sa aking karanasan nung nasa Hong Kong pa lang po ako. Kaya isa-isahin ko pong ituturo sa inyo kung paano ko po siya ginawa. Pag po gagawa tayo ng termination letter of sa immigration, kailangan po natin ng isang bond paper. Kailangan po ng bond paper. Pag magsusulat po kay immigration, ay kailangan po ng clean bond paper. Doon nyo po isusulat. Hindi po pwede ang mga papel o yellow paper, mga ganyan. Dapat po sa bond paper lang. So, ang gagawin po natin ay dito po, sa right side. Kanang bahagi po, ilagay natin ang date kung kailan tayo magpapasa ng 1 month notice kay immigration. Example sa akin po, noong April 23, 2025, and then, address po ng immigration, Hong Kong Immigration Department, 61 Poyap Road, Chung Kwan O. And then, dito po, ilalagay ang notice or letter of termination of employment contract. So, ito po, ilalagay ko na lang yung aking sulat sa screen mamaya para makita nyo po. And then, dito, ilalagay ang Dear Ma'am, Sir. So, ilalagay nyo po yan. And then, sabihin po ay, then, pangalan nyo, complete name, holding passport number, ilalagay nyo po yung passport number ninyo, with the Hong Kong ID number, ninyo, ilagay nyo po dito, writing to inform you that I decided to terminate my contract as your domestic helper under contract number. Yung contract number nyo po ay makikita po ito sa kontrata, yung kulay blue po, kulay blue na contract nyo nung palipad kayo ng Hong Kong, yung binigay ng agency sa inyo, nandun po yun, makikita inyo yung contract number. So, ganito ang itsura ng ating, yung sa kontrata, yung blue na, binigay ng agency sa atin nung palipad tayo ng Hong Kong. Makikita nyo po sa pinakataas, ayan po siya, DH contract number. Yung number na ito, yan po, isusulat nyo doon sa, so, yung sa contract number. Ayan, by giving you 1 month notice, effective today, April 23. Kasi yun po ang araw noon na nagsulat ako kay immigration. So, kung anong date po kayo magsusulat sa kanya, magpapadala ng sulat, yun pong ilagay. April 23, 2025, and my last working day is on May 23, 2025. So, kung sa effective day, dapat, kung April 23, maglalas din po kayo ng last working days on May 23. Ganun po dapat. Tignan nyo po mabuti yung date na ilalagay dito, ha? Then, reasons. So, marami po akong reasons dito. Napuno po yung isang bond paper sa mga trato ng amo sa akin. Nilagay ko po lahat talaga dito para alam ni immigration. Ayan po. So, example, ito po, ibabasa ko po yung iba. It's so very stressful working with them, especially to my mom. I'm afraid if my mental health will be affected. The pressure of working here is too much for me to handle because they treat me inhumanely. Ayan, mga ganyan po yung mga sinulat ko. And then, after all, I have made this hard decision for my emotional, mental, and physical health, also for my peace of mind. Thank you very much and hoping for your kind and understanding to this matter. And then, dito po sa kanan ulit, ilagay po dito ng respectfully yours. Respectfully yours, complete name, then sa taas po is signature. So, ganun lang po siya gagawin. And then, ilagay nyo po siya sa puting envelope. Kailangan po sa puting envelope, ilagay nyo din po sa envelope. Hindi po pwedeng ganito lang na ihuhulog nyo sa box. Pagka nalagay na po, dito sa harap ng sobre, di ba yan po yung sarahan niya. Nakadikit kasi ito. So, dito po sa harap, ilalagay nyo po ang complete name ninyo. Complete name, then address. Buong address po ni employer, ilagay nyo po dyan. And then yung contact number nyo dito. Ito kasi ginawa ko lang kasi nawala ko yung dating copy ko nito. Sa pinakababa is contact number nyo para po pag mag-update si immigration sa inyo ay marireceive nyo po sa number na nilagay nyo dito. And then sa likuran po ng sobre, ayan, sa likuran po niya, ilagay ang complete address ni immigration. So, Hong Kong Immigration Department. Sa pagitna nyo po siya, 61 Poyap Road, Chung Kwan O. And then, dito po, sa 7-Eleven, maraming nabibiling ganito, stamp. Bili po kayo ng ganito kasi kailangan po pag magpasa kayo kay immigration ng inyong 1 month notice. Ito po siya. Tag $22 po sa ano to. Marami pong nabibili ito sa
7-Eleven. Ganyan po ang itsura niya. Sabihin nyo lang po, stamp for immigration. Alam na nila yan. Tapos, ayan po siya. Kukuha kayo ng isa niyan. Ididikit nyo po sa right side. Dito, sa right side. Ididikit nyo po yung sticker dito. Ayan, ganyan po ang itsura ng sticker. Ganyan po siya. And then, pagkatapos po nun, pagtapos na, marami po tayo sa baba ng building natin. Magtanong na lang po kayo sa mga Pinay o kaya mag-ikot-ikot kayo. Meron po siya, kayo makikita na ganito. Ganito po siya, green box. Ganito po ang itsura ng green box kung saan po natin ihulog ang ating termination letter. Huwag po dito dahil basurahan po ito. Okay? So, dyan nyo po ihuhulog yung inyong termination letter. Kailangan din po pala, tatlo po ang gagawin yung letter. 3 letter po ang kailangan gawin. 3 kopya. Yung isa po para kay immigration, yung isa para kay employer, at yung isa po ikit nyo para sa inyo. Ayun, ganun po ang ginawa ko. Dapat 3 letter po, 3 kopya ang gagawin nyo. Meron lang pong paggawa ng 1 month notice. Sana po makatulong. Please like and share po sa ating video para po panood po ng ibang nating kababayan na nagbabalak pong gumawa ng 1 month notice pag hindi na po kaya ang ugali ni amo. So, ayan po. Bye-bye. Thank you for watching.